separated from Him, but because of His love and the power of His love, we're connected to Him up above. Many yet remain for sins they don't know.
wonderful God First Morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Atin hong purihin ang Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay muling nagkatipon sa platform na ito upang muling ating parangalan ang ating Panginoon. Happy God First Morning po. First morning po. Morning po sa Happy ating God First Morning po, Pastor. Happy God First Morning po. Salamat po at para purihin po natin ang ating mahal na Diyos. Tayo po ay mag-pray muna, mga kapatid. Dakila at mapagpala po namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Amin pong patuloy na pinupuri ka sapagkat napakabuti po ninyo. Ginising po kami at binigyan ng buhay sa araw na ito. Palain po kami at maranasan po namin ang iyong banal na presensya. Samantalang muli po kami magbulay-bulay sa inyong salita. At maranasan po, Panginoon, ang pangasiwa ng banal na Espiritu. Ang patuloy na pong pakikisama maranasan po namin at patuloy po naming mapag-aralan ang mga salita na magbabago at lalo po magpalapit ang aming relasyon sa inyo. Salamat po sa pagdating sa aming dalangin sa banal na pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Muli po ay wonderful God First Morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Pwede po ninyo openan yung audio muli para tayo po magbatian sa umagang ito. Happy God First Morning. God First Morning po. Happy God First Morning po sa lahat. God Morning. Happy God First Morning po sa lahat po. Happy God First Morning po sa lahat. Okay. First Morning. Salamat po ng marami, mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy sa atin hong tinatalakay sa araw-araw. Pagkatapos po ay ibibigay ko ang pagkakataon sa atin hong babasa ng banal na kasulatan si Ma'am Joy Esteves. Ang babasahin po niya ay ang Deuteronomy 29. Tapos po noon ay magkakaroon tayo ng reflection. At mamaya po ay babasa po ng Lest We Forget si Brother Elimar Alonso. The reflection po ulit tayo. Then yung pong ating speaker mamaya para po sa stewardship ay si Pastor Claro Vicente. Sa araw-araw po ay ating siyang pinapakinggan. Ang magre-reflection po doon ay si Mary Jane Carrido at si Sir Mar Resultay. Tapos po ay mag-acts prayer, closing song, closing prayer, then COP chant at ang benediction. Ngayon po ay atin ang ipagkaloob kay Ma'am Joy ang pagkakataon para po kanyang basahin ang Deuteronomy 29. Then magkakaroon po tayo ng reflection. Ma'am Joy? God First Morning po sa ating lahat. Ang ating pong Bible reading ngayon ay matatagpuan sa Deuteronomy 29, ang tipan ni Yahweh sa Israel sa lupain ng Moab. Ito ang mga tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab, bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang, hindi kailanman nasira ang kasuotan ni napudpod ang inyong sandalya. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyo siya ang ating Diyos. Pagdating ninyo dito, dinigma tayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Bashan. Ngunit nagapihin natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni Reuben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manasseh. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang pinuno ng bawat lipi, ang matatandang pinuno, ang mga opisyal, ang mga mandirigma ng Israel, ang inyong mga asawa at mga anak, at kahit ang mga dayuhang nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig para sa inyo, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya.
Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ipinapahayag niyang kayo ang kanyang bayan at siya ay inyong Diyos tulad ng kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang kasunduang ito ay hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakalalaso ng bunga. Baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. Hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao, sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Ihihiwalay siya ni Yahweh mula sa mga lipi ng Israel upang ibuhos sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Makikita ng saling-lahing susunod sa atin at ng mga dayuhang mula sa malalayong bansa ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupaing tinupok sa pamamagitan ng asupre at tinabunan ng asin. Kaya't kahit damo ay hindi tutubo roon, gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomora, Adama at Seboim, nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding galit. At sasabihin ng lahat ng nakakita nito, bakit pinuksa ni Yahweh ang bansang ito? Bakit matindi ang naging galit niya sa kanila? Ang isasagot ay sapagkat tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila'y naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi nila kilala at ipinagbabawal ni Yahweh sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang mga sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi niyang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos sa ating si Yahweh. Ang Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Okay, salamat ng marami, Ma'am Joy, sa iyong binasa. Amen. Amen. Mayroon po bang gusto mag-reflect sa binasang kapitulo sa Deuteronomy ng atin hong Bible reader? Panahon na po para tayo ay magkaroon ng reflection sa binasa pong kapitulo. Ito po ay may kinalaman sa bayan ng Diyos na sila po ay pinapakita yung magiging consequence ng pagtalikod at ipinapaunawa ng Panginoon yung kanyang ginawang kababalaghan at kanyang ginawang providences nung sila ilabas mula sa Egypt. At sila po ay pinagpala ng Diyos. At ngayon pinapakita na kapag sila ay tumatalikod sa Diyos ay talagang yung consequences, nandyan na magiging barren yung lupa at hindi magiging maganda ang resulta ng kanilang pagtalikod. At pinapakita rin ng ating lesson yung kailangan ng pagtiwalaan ng Diyos. Walang iba tayong pagtitiwalaan kundi ang ating mahal na Diyos na siyang nagbigay ng ating lahat ng pangailangan. Pinapaunawa ng Panginoon sa bansang Israel yung kanila pong dapat pagtiwalaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa kanila ng providences sa lahat ng kanilang pangailangan
At lahat po ng mirakulong kanilang naranasan sa kanilang paglalakbay ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung paglabag at pagwasak sa kanilang tipan ay magdudulot po ito ng malaking problema sa kanila pong buhay sapagkat yung disobedience sa Panginoon ay magbubunga talaga ito ng pagkawasak sa kanila pong buhay. At ito pong kapitulong ito ay nagbibigay din po, nagtuturo din po sa atin ng tinatawag na corporate responsibility. As a whole ay dapat po silang manumbalik sa Panginoon at ibigay ang pagtitiwala sa Kanya. Mayroon pa ho bang gustong magbigay ng reflection sa kapitulong nabasa? Sige po, pwede po kayong mag-open ng yung video ng audio para kayo po ay magbigay ng inyo pong reflection. Happy God's first morning, Pastor Marlon. Ay, Pastor Joey, sige. So, binabati lang kita. Mamaya ako magre-reflect. Sige. Sige po, mayroon po bang gusto mag-reflect? Ito sabi ni Sir Maria, sabi niya, Happy God first morning po. Tunay na napakabuti ng Panginoon ng Israel na 40 years hindi narumang kanilang damit, maging ang kanilang sandalyas. Ito po ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos. Not literally ay yun pa rin ang suot nila sa loob ng 40 years. At hindi naluma yung kanilang mga damit o naging nasira man ng sandalyas. Hindi po ibig sabihin literally ganun. Kundi ang ibig po sabihin ay talagang palaging bago yung kanilang damit at pinrovide ng Panginoon yung kanila pong pangailangan sa loob ng 40 years, napakahabang panahon. Sabi rin ni Brother Simeon, binabanggit ni Moses ang tipan ng Diyos ay hindi lamang para sa nakarating na henerasyon, kundi pati na rin sa darating pa. Ito ay nagpapakita na ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan ay walang hanggan at sumasaklaw sa lahat ng panahon. God first morning, mga kapatid. Yan. Mayroon pa ho bang gusto magsalita, mga kapatid? At ating mga pagbulay-bulayan ng kapitulong ito na nagpapahiwatig at ipinapakita ang mensahe na dapat ay manatili sa tipan. Ito hindi lamang sa mga Israel, kundi ito'y mensahe din po sa atin na ating panatiliin, sariwa at palaging maayos ang ating tipan sa Panginoon sapagkat mayroon pong consequences kapag tayo ay sumira sa tipan natin sa ating Panginoon. Pastor Marlon. Pastor Joey, sige. Okay, kung atin pong titingnan itong talatang ito ay mayroong dalawang bagay ang itinuturo sa larangan ng pagpili. Buhay o kamatayan o kaya pagpapala o sumpa. So, kaya mang ipinakikita rito yung dalawang uring ito. Siyempre, pumili na tayo ng tamang patutunguhan ang buhay na siyang gustong dalhin ng ating Panginoon. Kasi kapag ikaw ay sumuway, talagang kamatayan ang tatanggapin mo. Sumpa ang tatanggapin mo. Binanggit nga kanina yung salitang sumpa sa kapitulo. So, kapag may sumpa, mayroong pagsuway. Okay, kapag mayroong pagpapala, mayroong pagsunod. Kung mayroong kaligtasan, mayroong kapahamakan.
So kapag sumunod ka, may kaligtasan ka. Kapag sumuway ka, may kapahamakan. Sabi ni Ellen G. White sa Steps to Christ, ang kaligtasan ay isang personal na pagpili. Walang makakapili para sa atin. Ang buhay o kamatayan ay nasa ating sariling pagpapasya. Kaya bagamat binabanggit at paalala o kaya ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat ng bansang Israel, pero yung pagpili ay individual pa rin ginagawa ito. Hindi ka pwedeng iligtas ng kasamahan mo o iligtas ng sino man sa grupo ng bansang Israel para ikaw ay maligtas. Mayroon pa rin silang personal na pagpili para tanggapin yung pagpapala ng Panginoon o kaya kaligtasang ibibigay sa kanila ng Panginoon. Mayroong ilustrasyon, Pastor Marlon, na gusto kong basahin. Sige, Pastor. Ang sabi rito, isang magsasaka ang may dalawang landas papunta sa bukid. Isa'y patag, ngunit patungo sa bangin. At isa'y mabato, ngunit ligtas. Ganyan din ang buhay Kristiyano. Minsan mas madali ang landas ng kasalanan, ngunit ang daan ng pagsunod, bagaman mahirap, ay patungo sa buhay na walang hanggan. So, yun yung aking nakikitang simpleng aral sa kapitulong ito na ipinakikita ng Diyos na mayroon tayong individual na pagpili. Kaya nga siyempre, dahil ipinakikita na ng Panginoon, ulitin ko, yung pinakamagandang bagay, piliin na natin yung buhay. Piliin na natin yung kaligtasan. Piliin na natin yung pagpapala sa halip na sumpa o kamatayan. Happy God first morning, Pastor Marlon. Okay, salamat na marami, Pastor Joey. Maganda yung illustration mo. Yung mabako at saka mabato. Pero ang dulo ay ligtas naman. Ganon din yung ating paglalakbay ay bilang Kristiyano, may mga daanang mabato, bako-bako. Pero kung ang dulo naman ay kaligtasan, napakasarap na lakbayin yun kaysa doon sa patag at maayos, pero ang dulo naman ay kapahamakan. Mayroon pa akong gustong magsalita, mga kapatid? Sige po, mayroon pang pagkakataon para kayo po ay mag-reflect. Lord, kapag first morning po, Brother Dan, sige po. pong nakita dito ay tunay po na alam ng ating Panginoon ang simula at ang wakas. Alam po niya yung makabubuti at makasasama po sa atin. Kaya siya po ay hindi nagkukulang ng instruction sa atin. Ngayon, yung freedom of choice, kailanman ay hindi po niya inyalis sa atin. Kaya lang ay binibigay niya yung mga letra por letra o yung mga maliwanag na instruction para makita natin yung masama at mabuti. Tama po yung sinabi ni Pastor Joey na nasa sa atin po karapatan yung ating piliin talaga yung makabubuti sa atin na iyon ang instruction ng ating Panginoon. Kung atin pong susubayin mga instruction na yon, ay automatic po na mararanasan po natin kabiguan, kalungkutan, at kapahamakan. Yun lang po at happy God first morning. Okay, salamat ng marami, Brother Dan, sa iyong binanggit. Ang ganda po ng inyong reflection. Ang kapitulo pong ito ng Deuteronomy 29, ito po ay tumatawag po doon sa tinatawag na renewal of the covenant. At may panawagan na ating alalahanin din ang katapatan ng Diyos sapagkat siya'y naging tapat at dapat ay susuklian din ang katapatan. At ito ay nagpapakita rin na tayo ay dapat na mabuhay sa pagsunod sa kanyang kalooban na ito'y nanggagaling mula sa pag-ibig, mula dun sa puso natin at dedikasyon.
hindi dahil sa obligasyon. Yun yung pagsunod na mayroong pag-ibig at nanggagaling sa puso. Yun ang tinatawag na true obedience. Yun po ang binabanggit at yun po ang nakikita kong napapalooban doon sa Kapitulo 29 ng Deuteronomy. Ito po ay reminder po sa atin na ang Diyos ay napakabuti samantalang tayo po ay mayroong pinagdadaan ng mga challenges ay hindi po natin pwedeng itatwa na ang Diyos ay nandun po sa panahon na tayo naglalakbay na mayroon pong daladalang mapasanin sa buhay at siya'y tapat na kumakalinga sa kanyang pambayan at individually. Mayroon pa ho ba na reflection? Marlon, Sige Mr. po. Marlon. Sige, Pastor Joey. Salamat. Isa pang nakakuha sa akin ng atensyon ay yung nasa verse 29. Chapter 29, verse 29. Lihim. Kung sabi doon, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak. Pero Pastor Marlon, ito yung ginagamit ng marami kapag nagkakaroon ng discussion, di ba? Pag nagkakaroon ng discussion at Hindi na alam yung sasagot. kapag hindi na alam ang isasagot, gagamitin itong mga talatang ito. At totoo naman talaga na ang tao ay mayroon talagang limitasyon. We are just finite human being, but the Lord is infinite, ika nga. Siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. So, pinakikita ng talatang ito talaga na mayroon tayong limitasyon. May mga bagay na lihim na hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao. May mga bagay na hindi natin maunawaan, lalong-lalo na sa plano ng Diyos. Ngunit sapat na ang kanyang mga ipinahayag sa atin upang tayo ay sumunod ng mayroong pananampalataya. In fact, sinabi nga ni Ellen G. White sa Testimonies for the Church, ang Diyos ay hindi hinihiling sa atin na maunawaan ang lahat ng kanyang mga gawa, kundi upang magtiwala sa kanyang karunungan at pag-ibig. Ang aral na maaring makita natin dito, Pastor Malunaya, ang pananampalataya ay hindi nakabase sa kung ano ang ating nakikita, kundi sa tiwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. So, yun ang pwedeng aral na makita natin dito sa 29, ano? Mayroong isang ilustrasyon na gusto kong basahin. Mr. Marlon, Sige. okay lang ba? Sige. Ilang oras pa ba? Ano pa? Mayroon pa ba? Oh? Isang magsasaka ang nagtanim ng binhi sa tuyong lupa. Hindi niya alam kung kailan uulan. Ngunit araw-araw niyang dinidiligan at inaalagaan ito. Makalipas ang ilang linggo, sumibol ang halaman at nagbunga. Ganyan din sa tipan natin sa Diyos. Hindi natin laging nakikita agad ang bunga sa pagsunod. Ngunit alam natin na ang pananatiling tapat ay magdadala ng katiyakan ng kanyang pagpapala. Ibig sabihin, ay unti-unti lumalago tayo sa pananampalataya, Pastor. Basta tayo po ay laging nakaugnay o nakasalig sa plano ng ating Panginoon. Kailangan natin yon. Kahit na sabihin natin medyo mabagal ang paglago, pero at least unti-unti. Yung ika nga, change is not an overnight. Hindi naman overnight ang paglago, kundi talaga unti-unti lumalago tayo sa pananampalataya. Kaya pagtiwalaan lang natin ang ating Panginoon kahit na sabihin natin hindi nakikita o kaya may mga lihim na hindi natin maintindihan at hindi maipaliwanag. Magtiwala at manampalataya lang tayo. Later on, unti-unti natin makikita yung liwanag na nais dalhin ng ating Panginoon sa buhay natin. So, yun yung nakita ko sa 29, Pastor. Verse 29. Okay, salamat ng marami, Pastor Joey, ang pagpapaliwanag. Gusto ko lamang pong basahin yung lahat sa chat box na sinabi ni
Brother Edmond, sabi dyan, Deuteronomy 29:18, be sure that there is no man, woman who turns away from the Lord our God. People who do that are like a plant that grows bitter and poisonous fruit. Deuteronomy 29:19, that attitude will bring total disaster. Okay, salamat Brother Edmond sa iyong binahagi. Si Brother Rudy Vargas, sige po. Mabigat first morning po, Pastor. Ay, apigato. Yeah po. So, napakaganda ho po ang tipong devotional. At sundan ko lang din po ang kay Pastor Joey po. Sabi rin po dito sa verse 24, pat lahat ng mga bansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito? Ano ang kahulugan ng init nitong malaking kagalitan? Kaya sa buhay ho natin mga kapatid, sabi nga po sa Kawikaan 3 verse 5, buong puso tayo na magtiwala sa Panginoon at huwag manalig sa sarili nating karunungan. Kasi ho mga kapatid, kahit gaano ho ka taas ang ating hong pinag-aralan, ilang kurso ang ating natapos o nag-doctorate man, wala ho tayong kayang intindihin sa mundong ito sa mga nangyayari sa buhay natin. Kundi bagkos ay buong puso tayo magtiwala sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat siya lamang ang nakakaalam po ng kanya hong panukala sa buhay ho natin. Kaya nga sabi din po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, maliwanag pong sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi ho dito, Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi po dito sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-isip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So napakaganda ho mga kapatid. Kaya sa buhay ho natin, always lang ho tayo magtiwala sa plano ho ng Diyos. Wag ho tayong manalig sa sarili nating kaalaman na ay okay to, alam ko to lahat. Kasi mataas ang pinag-aralan ko, alam ko kung anong dapat kong gawin. Mga kapatid, alalahanin ho natin sa mundong ito, wala ho tayong kayang intindihin sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Kahit gaano pa kadami ang napag-aralan natin, wala ho tayong kayang intindihin. Kasi kung kaya nating intindihin, kung alam na natin ang lahat, wala na ho tayong katanungan sa buhay ho natin. So bakit pa tayo nagtatanong kung alam na ho natin lahat? So ibig sabihin, wala tayong kayang intindihin at alamin sa mundong ito kung wala ho ang karunungan ng Diyos po sa atin. Kaya always lang ho tayo magtiwala, at sabi po dun sa Kawikaan 3:5, buong puso, hindi yung 50-50 lang ang ating pagtiwala sa Diyos, kundi buong puso ang pagtitiwala, at wag ho tayong manalig sa sarili nating karunungan para ang bawat isa sa atin ay magtatagumpay kasama ang ating Panginoon. Yan lang po, Pastor. Maraming salamat. Salamat ng marami, Brother Rudy, sa iyong reflection. Siguro po ay time na para po tayo ay dumako po sa ating pangalawang yugto ng ating pong God First Morning. Kakaroon po muna ng intro para po sa SD Church Story. Then ibibigay po natin kay Brother Edimar Alonso yung pagkakataon para po kanyang basahin ang atin hong devotional para po sa Lest We Forget. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire.
However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, bigay na po natin kay Brother Limar ang pagkakataon para sa Lest We Forget. Happy God first morning po sa lahat, mga kapatid. Happy God, first morning. Sorry, pag-pray mo muna. Morning po. Then mamaya na yung prayer after ng Lest We Forget. Sige, Brother Limar. Tuloy po natin. Ang title po natin pong Lest We Forget ngayon ay Anong Nangyari kay Butler? Unang bahagi po ito. Ang talata po natin pong babasahin ngayon ay sa Apokalipsis chapter 2 verse 4. Ang sabi po dito, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Hindi lahat ng paglalakbay pagkatapos ng Minneapolis ay masasayang karanasan. Si G.I. Butler, na nakadamang pinatay siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan, ay nagbitiw sa pagkakapangulo ng General Conference sa pagtatapos ng sesyon noong 1888. Hindi nagtagal, siya at ang kanyang asawa ay lumipat sa Florida para magtanim ng mga orange. 6 na araw bago siya umalis patungong timog noong kalagitnaan ng Disyembre, nagpadala sa kanya si Ellen White ng isang liham kung saan tinawag niya siyang kaaway ng mga testimonies at isang hindi kumbertidong tao. Tinapos ni Ellen White ito sa isang panawagan sa kanyang puso na baguhin ang kanyang mga paraan. Iyon ang una sa maraming liham kay Butler, ngunit hindi siya handa sa mga pag-amin. Noong inaalala niya ang kanyang unang panahon sa Florida,
mula sa pananaw ng 1905, isinulat niya, mahirap para sa ilang tao ang gumawa ng pag-amin. Paulit-ulit niya akong sinusulatan tungkol sa pagpupulong sa Minneapolis at mga bagay na katulad nito, at palagi kong sinasagot siya na walang saysay para sa akin ang gumawa ng mga pag-amin dahil hindi naman ako naniniwalang kailangang gawin iyon. Nanindigan ako sa bagay na iyon. Ayon sa kanya, hindi niya kailanman gagawin ang magkamaling magpahayag ng kapayapaan kung ito'y hindi umiiral. Sa panlabas na anyo, umabot sa rurok ang pagkadismaya ni Butler noong unang bahagi ng 1893 nang hilingin niyang huwag nang i-renew ang kanyang ministerial credentials. Ngunit sa katotohanan, malamang na hindi talaga siya humihiling na magbitiw bilang isang ministro, kundi nagtataas siya ng isang tanong na kailangan niyang masagot. Kailangan pa ba ako? Sa mga panahong iyon din siya nangaral sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon. Samantala, na-renew ng iglesia ang kanyang credentials. Labis na natuwa sa kanyang pagtanggap, idineklara ni Butler na handa na siyang sumigaw na ang mahal na mga kapatid ay nakipagsabwatan upang patayin ang matandang makasalanan sa pamamagitan ng kabaitan. Ngunit bilang isang komplikadong tao, tulad nating lahat, hindi pa rin siya makapaniwala na pinangunahan ng Diyos si Wagoner na magdulot ng baha ng kontrobersya sa Galacia sa denominasyon. Sa kabilang banda, handa na siyang aminin na kahit papaano ay nagdulot ito ng mabuti, lalo na sa mas malaking diin sa pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya at katwiran ni Kristo. Panginoon, nais naming magpasalamat sa iyo sa iyong mahabang pasensya sa mga mapaghimagsik na tao. May kaunting bahagi ng George I. Butler sa bawat isa sa amin at kailangan namin ng tulong. Hindi pa rin niya gusto, higit pa riyan, gusto namin ng tulong. Salamat sa pananahan sa aming buhay sa kabila ng kung sino kami. Yun po. Ituloy ko na lang din po sa akin pong reflection po dito, mga kapatid. Sige. Nag-research po ako about kay Butler at meron pong mga issues na akin pong research ko, hindi ko po may share lahat. At isa po doon about sa leadership at doon po sa kanya pong interpretation sa part ng Galatia about sa law. At yun po ay parang taliwas po doon sa tinuturo or aral doon po sa ating denomination. So si Ellen G. White po at ay kanya pong pinakiusapan si Butler na baga kagaya po ng Apocalypse 2 verse 4 na siya po ay magbalik loob or pagsisi. Pero ang ginawa po ni Butler ay nag-resign po siya. Katapos po nun, dumating po yung panahon na siya naman po ay nagbalik ulit. Pero parang sinasabi po niya na yung kanyang mga issues noon ay hindi naman po niya inaamin na kamali para sa kanya yon. Then parang sinasabi pa niya na merong kabutihang dulot ang kanya pong ginawa. Yun po yung niya. So ang reflection ko po dito, mga kapatid, ay sa ating pong denomination ay may mga bagay din po na sa lahat ng na may mga issues po tayo about sa leadership. Then yung mga
biblical interpretation po natin ay kumbaga hindi po pare-parehas. Pero kung halimbawa tayo po ay kagaya po ni Butler, ay maganda po siguro na tayo po ay magpakumbaba at itama yung mga ating pong mga interpretasyon o yung mga pagkakamali at humingi pa rin po ng paumanhin sa public. Then, isa po dito mga kapatid na kailangan po natin ng yun po yung sabi po doon, kailangan po natin ng pag-amin o pagpapakumbaba at huwag po tayong maging sanhi ng pagkabahabahagi ng atin pong denominasyon o sa ating pong mga doktrina. So yun lamang po. Happy God first morning po sa lahat. Ay, salamat ng marami, Brother Elimar. Meron po bang gustong mag-reflect doon sa nabasa tungkol po kay Butler? So yung po karanasan po ni Butler ay pwede rin maranasan po ng bawat sa atin. Na kung minsan ay mahirap tumanggap ng pagkakamali. Nagiging mataas yung ating puso. Lalong higit sa mga bagay na atin pong nagagawa na, sabihin natin pong namali, pero dahil sa itong si Butler ay sabi siguro marami na rin siyang nalalaman, ay nagpataas din ang kanyang puso. Dumarating sa punto na mahirap tumanggap noong pagkakamali, kaya sinusulatan nga siya ni Mrs. White. Sa atin din, dumarating po sa panahon na ganun, ay pagka po yung pride ang umiral, talagang medyo ito po ay sumisira sa atin hong pananampalataya at sa atin hong relasyon sa Panginoon. Bigay po natin kay Brother Ding. Sige po. Sige ho. Pwede ho niyong open ang inyong audio. Nagtataas po kayo ng kamay. Morning. God first morning po, Pastor Marlon. Hi, God first morning, Brother Ding. At first morning po sa ating lahat dyan na nandito po. Ang nakita ko po dito po mga kapatid, ano po. Dito po sa ating pong binasa, sa karanasan po ni Pangulong Butler. Nakita ko po na dahil siguro, naisip niya na siya ay Pangulo, di ba? Siya ay Pangulo ng General Conference, 1888. So, napakahirap para sa kanya na dahil siya ay Pangulo, parang siya ang tama, no, dahil siyempre mataas na tao. So ang po doon, parang itong mga nakapaligid sa kanya, kahit na ano po yung nakikita na taliwas doon sa kanya, sa ating paniniwala, dahil siya yung mataas, siya yung Pangulo. Hindi niya po tinignan kung ano po yung nakikita pagkakamali sa kanya. So basta nakikita niya siya ay Pangulo. Parang yun po yung nakikita ko, mga kapatid. So sa atin din po, nangyayari din po ito minsan mga kapatid na kapag nakita natin na yung isang kapatid ay talagang may pinag-aralan, no? Doktor, na may masteral, may doctoral, no? Parang yung kanyang sinasabi, parang yun na yun. No, hindi na siya tatanggap ng anumang suggestion. Basta yung kanya. No po. Na isang napakadelikadong mga kapatid, na isang delikadong kaisipan, mga kapatid, ng mga taong ito. Na kung minsan hindi na nila nakikita na parang teka muna, lumilis na yata ako. Parang meron nang nakakapansin, parang gano'n. Di ba na binabanggit po sa Mateo na napalad yung mga mapagpakumbaba ng mga kapatid. So, yun lang po yung nakita ko kay Pangulong Butler na talagang ayaw niya na aminin
na siya ay pag minsan ay nalilihis. So kaya mga kapatid, bilang ano din po, sa ating pong mga leader, sa ating pong mga pamunuan, sa mga matataas na tingnan din po natin mga kapatid. Sabi nga a good leader is a good follower. Kumbaga, tingnan din natin kung ano po yung ikabubuti ng nakararami, mga kapatid. Yun lamang po. Salamat po, Pastor. Salamat po ng marami sa magandang refleksyon. Talagang ito po yun na kuminsan yung posisyon, tapos yung karunungan, at yung pride, yun po ang nagdadala para ang isang tao ay magmataas. Pastor Ramil, mayroon kang gustong sabihin. Patawag si Pastor Ernie. Pastor Ramil. God first morning po. God first morning. Chairman. Opo. Nais ko lamang po i-share yung aking nakita tungkol po kay Butler. Ano po? Siya po ay isang malakas na tagapagtaguyod sa organisasyong pamamahala ng iglesia ng pong kapanahonan po niya. Ano po? Siya po ay president, tama po ba? At sa panahong may pagtatalo tungkol sa church authority at individual liberty, itinuturo ni Butler na dapat may sentral na pamunuan para mapanatili ang pagkakaisa ng simbahan. So, mayroon talaga pong minsang bumabangon na hindi po pagkakaisa. At noon nga pong 1888 General Conference, Minneapolis. So isa po siya sa mga tumutol sa mensahe ni A.J. Wagoner at A.T. Jones tungkol sa righteousness by faith. Ito po ay bago pa lang bumabangon sa panahon po ng 1888, ano po, sa SDA. Tutol po siya doon sa righteousness by faith. Siya ay konserbatibong leader na nais protektahan ang umiiral na doktrina ng simbahan na tinatawag na bagong idea. So tutol po siya doon. Gayon pa man, ang sabi po dito, kalauna nagsisi po siya. Kasi sa pag-aaral din po niya, nakita niya na tama si A.J. Wagoner at saka po si Jones. Nagsisi po siya, nagpakumbaba po siya. Gayon pa man, ang sabi po niya dito, bagamat matigas niya na pagtutol noon, tinanggap po niya ito, yung mensahe. Ang bayaya ng pananampalataya. At minsan, mayroon din po silang hindi pagkakaunawa ni Mrs. White sa kanya pong buhay. Subalit siya po'y nakikipagtulungan. Kaya lang, minsan hindi sila nagkakaunawaan. Pero ang sabi po dito, dahil siya presidente, humingi din po siya ng tawad kay Mrs. White na naging lingkod ng tapat sa iglesia. Kaya nga po, bilang leader, nakita ko po dito, dahil siya po'y president, mapagpakumbaba po siya. Bagaman sa umpisa, laban siya, nakikipagdebate siya, yung alam niya, pero later on, siya po ay nagpapakumbaba. So siya rin po ay sumulat sa mga artikulo sa Review and Herald. At nagtaguyod din siya ng pagkakaisa sa tamang pamamahala ng simbahan. Yun lamang po mga kapatid. Happy. Okay, salamat Pastor Ramil doon sa binahagi mo. So bagamat siya po ay nagmataas nung una, dahil nga siguro doon sa posisyon karunungan, ang maganda naman sa bandang huli ay tinanggap niya at siya ay nagpakumbaba. Bigay natin kay Pastor Rennie yung pagkakataon. Sige, Pastor. Salamat po, Pastor Marlon. Dito, nakita ko pong reflection dito, mga kapatid. Si Ellen G. White ay simulat kay Butler sapagkat concerned siya sa dating Pangulo ng General Conference. Alam po natin kapag nagbitiw sa posisyon ay mawawala yung kanyang pagka-presidente at yung credential ay mawawala. Kaya po sumulat si Ellen White. Ito yung kaunang sulat ni Ellen White kay Butler na nais niyang babalikin o siya concern sa kay Butler bilang kapatid sa pananampalataya at bilang dating Pangulo ng General Conference. At dito po ay isa sa mga kagandahan po ng panamagan ni Mrs. White ay para baguhin po yung kanyang puso. Kapag nakita dito ni Ellen White na si Butler ay talagang mapagmataas, nakita dito ni Mrs. White, si Butler ay dismayado,
Ngunit sa bandang huli, nagkaroon po ng testimony dito si Butler noong 1905 na sabi niya, mahirap pala sa isang tao ang gumawa ng pag-amin. Inamin po ni Butler na mahirap umamin. Ngunit sa panawagan ni Ellen White at sa tulong na rin ng Banal na Espiritu, inamin ni Butler na mali siya. Kaya sa mga minamahal ko mga kapatid, mahirap umamin sapagkat narito yung pride. Dati siyang Pangulo, pero through the help of our prophetess, may mga gagamitin po ang Diyos para ipakilala na mali tayo. Maaari niyang gamitin yung kaibigan natin, yung ating mga kasama sa trabaho, yung ating mga mahal sa buhay para ipakilala ng maayos at mabuti na mali nga yung ating sinasabi o ginagawa o kaisipan. And through the help of the Holy Spirit, muling naibalik, tinanggap ni Butler ang kanyang pagkakamali at muling naibalik ang kanyang lisensya bilang isang manggagawang ministro. Amen. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito isang panawagan sa lahat na tayo ay patuloy na buksan ang puso natin sa panawagan ng Banal na Espiritu upang lalo tayong magpagamit, lalo tayong mapalapit sa ating unang pag-ibig. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Salamat ng marami, Pastor Ernest, sa magandang paliwanag na ipinagkaloob mo ngayon. Bigyan na kay Pastor Joey yung pagkakataon. Ayan. Sa akin naman, Pastor Marlon, ang aking nakita dyan ay yung kahalagahan ng paninindigan. Okay, si Butler, kaya ganun siya, ay talagang nanindigan siya doon sa kanyang paniniwala. Lagi nga natin binibigyan ng diin na mahalaga ang paninindigan. Hindi yung isang gaya ng dahon na kapag naanod sa agos ng tubig ay dinadala siya kung saan-saan. Ibig sabihin nun, walang paninindigan. Kaya lang, ay dapat tama ang paninindigan. Kung ikaw ay nanindigan sa mali, mahirap na yon. Hindi mahirap tanggapin mahirap mong tanggapin yung pagbabago kapag ikaw ay nanindigan sa mali. Yun yung maling paninindigan at maraming ganon na nangyayari. Naninindigan nga pero mali ang paninindigan. Pero ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ay dapat manindigan sa tama. Na kahit na ang buong mundo ay against sa'yo, kung tama yung pinaniniwalaan mo at nakabase sa kalooban ng Diyos, manindigan ka. Manindigan ka kasi yung tama. Ng ating Panginoong Hesukristo, kung ating titingnan, kinilala ng mundo na mali nung unang panahon na siya ay narito, sa kanyang pangangaral. Maraming makusa sa kanya na mali yung kanyang ginagawa. Pero dahil nanindigan siya sa katotohanan, he turned the world upside down. At yung ginawa ng Panginoong Hesukristo noon sa paninindigan sa katotohanan, nagbigay ng malaking impluensya maging sa panahon natin ngayon sa kasalukuyang henerasyon. Kaya mahalaga ang manindigan sa tama. At kapag ikaw naman ay nanindigan sa mali, ay hilingin mo yung kaliwanagan ng banal na espiritu na baguhin yung iyong paninindigan sa mali. At yung nakita ko, yun yung nakita ko sa buhay ni Butler. Gusto niyang manindigan, but later on, through the working power of the Holy Spirit, he learned how to submit himself at kinilala din niya yung kanyang pagkakamali later on. At tamang-tama yung ating talatang sauluhin na bagamat at first ay yung kanyang paninindigan, nagdala ng kanyang paglayo sa, sabihin natin, sa denomination. Pero dahil sa mahal niya ang Panginoon, ay nanumbalik siya at muling nabigyan ng pagpapahalaga
yung kanyang tapat na ministeryo para sa ating pong Panginoon. Okay, Tapos na, salamat. Pastor Marlon. Salamat ng marami, Pastor Joey, sa iyong ibinahagi. Talaga, kapag ka ang taong nanindigan sa mali, pag nanindigan naman niya sa tama, talagang ipaglalaban niya yan. Okay, mayroon pa ho bang gusto mag-reflect dito, mga kapatid? Ang kagandahan lang po kay Butler, bagamat dumating yung puntong mataas siya at siya ay ayaw magpakumbaba nung una, pero bandang huli naman ay tinanggap din niya. Mayroon pa ho ba na gusto mag-reflect dito? Marlon, happy God first morning po. Sige po, Brother Romel. Malakas po yung ulan dito kaya hindi po ako maingay po. Okay naman na maganda yung chance mo. Alam mo, gusto ko lang pong magdagdag ng konti o magbigay ng konting po dito sa ating binasa. Gusto ko po na ating pong maunawaan yung mga bagay na ating napag-aralan. Ito ay napakaganda, mga kapatid. Dahil po itong ating binasa ngayong devotional ay nagbibigay refleksyon sa atin bilang mga lingkod na ating Panginoon. Na sa ating pong bawat mga kanya-kanyang tungkulin ay mayroon po tayong iba't ibang mga nai-encounter sa ating mga kapatid. Di po ba? Kaya dito po sa ating nabasa na nabinasa ni brother na text sa Revelation 2 verse 4, ang gusto ko pong basahin dito yung sinabing unang pag-ibig. Alam niyo po, yung una na ating pag-ibig sa Panginoon ay talagang napakainit yon, mga kapatid. Yun yung gusto ko pong i-quote dito. Kaya sa lahat po ng mga bagay na ating pong nai-encounter o sa mga problema, sa mga nangyayari sa ating paglilingkod, dapat nating maalala yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Alam natin napakahirap po yun gawin. Lalo't na pag nandyan na tayo sa bagay na minsan ginawa ko naman na yung mabuti, ginawa ko naman na yung mga lahat-lahat. Pero bakit mayroong mga ganong pangyayari? Kaya dito po sinasabi lang sa atin na kung paano tayo, sabi nga ni Pastor, manindigan. Gusto ko pong yung punto na sa ating panindigan na yun ay dapat nating isama yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi sa ating mga kapatid niya, minsan ay kahit pa man isubo natin yung pinakamabuti, minsan hindi po nila agad yan maunawaan at hindi po agad nila maintindihan. Pag na-realize nila yung bagay na yun, saka sila magsasabi na, oo nga, mayroon ata akong mali doon sa aking nagawa o nasabi. Kaya minsan yung bugso ng damdamin dahil sa bunga ng kasalanan, minsan ay talaga namang kahit pilit natin na huwag salitain o huwag gawin, ay nagagawa natin yung mga bagay na minsan nakakasakit or nakapagsabi tayo na parang hindi naman dapat natin ginagawa. Pero sana po, unawa, sa tulong ng ating Panginoon, bilang mga leader, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ay sikapin nating na tayo po ay maging mabuting halimbawa sa ating pong panindigan na yan. Kasi po, ang gusto ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng pagkikare na maayos sa ating pong nasasakupan. Dahil minsan iba-iba yung ating mga nasasakupan, iba-iba yung pangunawa, lalo higit sa mga leader, ay dapat tayong mga leader din ay lalo nating unawain din yung ating mga nasasakupan. At ganoon din sa ating mga kapatid, unawain din natin ang ating mga leader dahil mayroon din silang kahinaan. Kaya kung mayroon tayong i-contribute sa magandang pamaraan, atin po silang tulungan dahil ibig sabihin, nangihina din sila. Kaya tulad po na ating nabanggit na pag-aralan, isang pangulo ay talaga namang siguro dumating din sa buhay niya na may mga naisip siya o may mga gusto siyang i-implement pero hindi niya lubos itong naunawaan at hindi niya pa lubos itong so kaya nagkaroon ng ibang interpretasyon sa ating mga kapatid. Sana po, instead na atin pong gawin yung mga bagay na hindi po nakakabuti o makakatulong, gumawa tayo ng solusyon. Yun siguro yung maganda doon. Para po lalong ikakabuti ng
pagsulong ng gawain ng ating Panginoon. Yan lamang po at happy God first morning po. Salamat ng marami sa iyong binahagi, Brother Romel. Siguro po tayo ay dumako na sa pangatlong bahagi, pero bago po yun ay ilingan po natin si Brother Edmar para sa isang closing prayer. Sa prayer po niya, Brother Edmar. Yes po. At Salamat. Kayo po magpipray. Opo, tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos sa manaming banal na may-ari ng aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, ng lubos sapagkat sa mga history ay natututo po kami ng mabuti. At kagaya po ni Butler ay nararanasan po namin sa aming pong buhay ito, O Diyos. Ngunit ang kabutihan naman po ito, siya po ay nagbalik loob at inamin po niya ang kanya pong pagkakamali at siya po ay nagpatuloy po sa pananampalataya. Nawa Ama, sa amin pong patuloy na buhay ay lalong maging clear po sa amin sa tulong ng Banal na Espiritu at gabay na kailangan po naming maging mapagpakumbaba lagi. At kung ano po ang iyo pong kalooban, yun po ang masusunod. At aming dinidalangin, Panginoon, ang aming pong mga leader at lahat po, Panginoon, na may katungkulan at lahat ng mga kapatiran, O Diyos, na bagamat dumarating sa buhay ang pagmamataas, ngunit nandyan po kayo na gumagamit ng kinikilos ang ibang mga tao para ipaalala sa bawat isa ang mga pagkakamali. At tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng puso na mapagtanggap at amin pong ma-realize ang aming pong pagkakamali at hindi po tumigil sa aming pong paglilingkod sa iyo, kundi magpatuloy na kagaya po ni Butler. Maraming salamat, Ama, sa aral po namin natutunan na sinare po ng bawat isa. Naway patuloy na ikaw ang siyang sumasa amin at patuloy na buksan na ang aming puso't isipan, kaisipan upang tumanggap ng mga aral. At nawa ito po ay may apply po namin sa aming pong mga buhay pagdating po ng ganitong mga sitwasyon. Salamat, Ama, sa inyo pong paggabay ng Banal na Espiritu. Patuloy ka pong maggabay sa bawat isa. Ito po yung aming dalangin sa pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Demas, Amen sa iyong, binahagi at ganyan sa iyong prayer. Tayo po ay dumako na sa God First video at mamaya po ay magpipray tayo then ipagkakalap natin kay Pastor Claro Vicente yung pagkakataon sa stewardship. Dahil sa kung ano ang nasa unahan. June 28, Offertory Reading Devotional. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Isayas Kapitulo 53 versikulo 5, 6. Isa sa mga kapitulo sa Biblia na naglalarawan ng gawain ni Jesus ay ang Isayas Kapitulo 53. Siya'y inilarawan na nagdurusang lingkod. Ang katanungan ay, ano ang dahilan kung bakit tiniis ng ating Panginoon at tagapagligtas ang lahat ng kanyang pinagdaanan ng walang pagbubulong-bulungan? Mababasa natin sa Acts of the Apostles, ano ang umalalay sa anak ng Diyos sa kanyang buhay ng pagpapagal at sakripisyo. Nakita niya ang resulta ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at nasiyahan. Sa pagtingin sa walang hanggan, nakita niya ang kaligayahan ng mga taong sa pamamagitan ng kanyang kahihiyan ay tumanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan.
Nahuli ng kanyang tainga ang sigaw ng mga tinubos. Narinig niya ang mga tinubos na umaawit ng awit ni Moises at ng Kordero. Ellen G. White, page 601. Ang katuwaan na makita ang kaligtasan ng mga dahilan ng kanyang pagdurusa ay nagbigay ng lakas sa ating Panginoon at nagsilbing halimbawa upang matiis natin ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Mga kapatid, sa pag-asam-asam, narinig niya ang iyong sigaw ng tagumpay, narinig niya kayo at ako na umaawit ng awit ni Moises at ng Kordero. Sa pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoon, tiisin natin ang mga kahirapan at magbigay na may pagsasakripisyo para sa layunin ng Diyos sa kapakanan ng mga maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa ng pagbibigay. May katuwaang naghihintay sa atin kapag narating na natin ang ating makalangit na tahanan. Isipin ang sigaw ng isang taong naligtas dahil sa inyong pagbibigay. Ilarawan ng isang taong umaawit ng awit ni Moises at ng Kordero dahil sa matapat mong pagsasauli ng iyong ikapo at mga handog. Panawagan. Magbigay tayo na iniisip ang hinaharap. Kapag si Kristo ay nasa gitna ng lahat ng ating ginagawa, maaari tayong magkatuwa, na sa ating pagbibigay ay nagagawa nating gumawa ng pagkakaiba. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Patuloy namin kinikilala kayo na Diyos ng aming buhay. Ngayon po, Panginoon, namin pong idinadalangin ang mensaheng pagkakalob ni Pastor Carl Vicente. Ay sa po sa isipan namin, maintindihan po namin ang mensaheng mapapakinggan po namin ngayon. At ang pangasiwa ng Santo Espiritu, siya pong aming maranasan sa umaga ito. Sa banal na pangalan po namin po ng Jesus. Amen. Bigay po natin ngayon ng pagkakataon mga kapatid sa atin hong tagapagsalita ay Pastor Claro Vicente para po sa kanya pong emphasis tungkol po sa stewardship. Shalom sa inyong lahat. Ang sinumang nanahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Awit 21:1. Pangatlong paghahati. Ang mga prinsipyong dapat sundin. Ang ating talata, awit 24:1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Tayo'y mga katiwala at tagapangasiwa ng naipagkatiwala sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, Kanya sa katapusan ng lahat ng ito. At siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, pag-iral, at ang kalakasan upang magkaroon ng lahat ng anumang paraan. Ito'y lohikal lamang kung gayon na kapag tapos na tayo sa naibigay sa atin ng Diyos at napangalagaan na natin ang ating pamilya, dapat nating isauli ang natitira sa Kanya. Sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, ikaw ay nag-iimpok para sa iyong sarili ng kayamanan sa langit. Lahat ng iyong naiimpok sa itaas ay ligtas mula sa sakuna at pagkawala. Hindi ba, sinasabi ng Biblia, ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni
makakapagnakaw. At ito'y lumalago sa isang walang hanggan, isang nagtatagal na yaman, at may tatala sa iyong kwenta, account, sa kaharian ng langit. Mga pakinabang sa pagbibigay habang nabubuhay. Una, ang nagkaloob ay aktwal na makikita ang resulta ng regalo. Halimbawa, isang bagong gusali na iglesia o kaya isang kabataan sa kolehiyo o isang napondohang pagtutolda at marami pang iba. Bago ka mamatay, makikita mo yan. Samantalang kung patay ka na, hindi mo na alam kung saan mapupunta ang iyong iniwan. Ang ministeryo o tao ay makikinabang ngayon, samantalang ang pangangailangan ay napakalaki. Ikatlo, walang awayan sa pamilya o mga kaibigan pagkatapos ng iyong kamatayan. Naalala ko ang isang kaibigan ko nung ako'y nasa kolehiyo. Pareho kaming kumukuha ng ministerial. Una siya ng 1 taon sa akin. Pinento niya na ang nangyari ng namatay ang kanyang ama. Siya ang nag-iisang Adventista sa kanilang pamilya. Marami silang magkakapatid. At ang kanyang ama ay maraming mga na ipundar na mga lupa. Daming mga lupang nabili. Kaya nung siya'y umuwi at matapos ang libing, ay nag-usap-usap sila, magkakapatid, kung ano ang gagawin dun sa ari-ariang naiwan. At may isang kapatid niya, by the way, ang siya lamang ang makakatapos sa kolehiyo. Ang mga kapatid niya ay parang walang ganang mag-aral. May nagmungkahi. Ang sabi tayo ay umawak ng mga itak at yung matira ay kanya lahat. Talagang minsan ay ang mga mana ay pinag-aawayan. Kaya mabuti na ikaw ay buhay pa ng mahadlangan ito. Ika-4, naglalagay ito ng isang mabuting halimbawa ng pamantayan ng pamilya sa pagkamapagbigay at pag-ibig para sa iba. Ika-5, pinapaliit nito ang resulta ng buwis sa ari-arian. Ka-6, ginagarantihan nito na ang mga regalo ay may bibigay sa ninanais mong katauhan. Ito, nagpapakita ito na ang puso ng nagkaloob ay nabago na mula sa pagkamakasarili tungo sa hindi makasarili. At ang pang-8, nag-iimpok ito ng kayamanan sa langit. Sa pamamagitan ng pagiging sarili mong tagapagpatupad, executor, simpleng iyong mong ipinamimigay ang iyong kabuhayan samantalang ikaw ay buhay pa. Pagka ikaw ay namatay, iba ang executor. At
Kung minsan, kung iba ang tagapagtupad ay maaaring mapasilalim pa sa mga pagtutol na maaaring mauwi pa sa hukuman. Lalong-lalo na kung may mga hindi nasiyahan doon sa pagkakahati. Sa iba, Okay, salamat ng marami, Pastor, sa iyong message ngayong po umaga. Bigyan na po natin ngayong pagkataon sa atin kung magre-reflection kay Ma'am Mary Jane at kay Sir Mar. Si Ma'am Mary Jane muna siguro. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy God first morning po. God bless morning. Tunay, yes po. Tunay po napakabuti po ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat dahil binigyan niya po tayo ng mga pagpapala sa araw-araw po, lalo na po sa higit po sa pang-spiritual po nating pagkain sa araw-araw na binibigyan tayo ng karunungan, kalawakan ng pag-iisip sa pamamagitan po ng kanya pong mga lingkod na kanyang ginagamit upang tayo po ay mag-aralan po sa isa't isa. Akin pong ibabahagi dun po sa mga natututunan po natin kay Pastor Claro Vicente na tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa pagbibigay niya ng mga pamamaraan upang ating matutunan ang mga gawain natin dito sa sanglibutan na ayon sa kanyang mga kalooban. Kung paano tayo mamuhay ng katulad ng ating Panginoon Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na tayo ay walang sariling pag-aari dito sa mundong ito dahil katulad nga sabi ni Job na tayo ay siya ay lumabas sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina na wala at ganun din siya ay babalik na wala sa ating Panginoon Diyos. Kaya ayun po ay napakagandang salita ng nagaling sa kay Job na upang maging liwanag sa atin na upang hindi tayo malaki yung mga kayamanan na biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos ay atin po itong gamitin lahat sa ikapupuri ng ating Panginoon upang siya ay ating maluwalhati sa araw-araw nating pamumuhay na sabi nga wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Ang lahat ng ating nakakamtan ay galing sa Kanya. Bagamat tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay, ito ay kailangan natin maranasan upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos kung tayo nga ay tunay na tinanggap natin ang ating Panginoon. Kung tunay tayong naniniwala na meron tayong Diyos na manlalalang na siyang lumalang sa atin at ng lahat ng bagay na naririto sa lupa. Ako po ay may ayon po sa akin pong karanasan nung ako po ay isang OFW. Ako po ay sa loob lamang po ng bahay nagtatrabaho, pero nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos kasi doon sa aking pagtatrabaho, sa aking mga sinasahod, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi hindi ko iniisip yung aking sarili dahil ako po ay, sabi ko nga po, yung pagpapala na kung bakit ako ay nandoon kasi iniling ko po sa Panginoon na mabigyan ako ng pagpapala na dahil wala po akong sariling bahay, gusto ko pong magkaroon ng sariling bahay. Pero nung ako po ay nandoon na sa lugar na 'yon, ako po ay nakakapagtrabaho.
yung mga bagay na po na iyon ay hindi ko po naisip kasi nung ako po lagi pong nanonood sa evangelism po, sa mga mission po, ministry, ang akin pong puso ay nagaganyak na ibalik sa Panginoon Diyos ang mga biyaya na kanyang ipinagkaloob po sa akin. So pag ako po ay sumasahod, ay ibinibigay ko ang aking sahod sa pagtulong po sa ministry o sa mga tao na nangangailangan na kaya ko pong bigyan kahit po sa maliit na pamamaraan. Hindi ko po iniisip ang aking sarili na walang matitira sa akin. Basta ako po ay nagagalak na tumulong po sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon Diyos, sa pamamaraan na iyon na yun lamang po ang aking maitutulong. Sabi ko nga, lahat ay binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ano naman ang ating ibabalik sa Kanya upang atin siyang papurihan at pasalamatan. Kaya yun po, lagi po akong pagdating po ng sahod ko, nakalaan na po talaga yung aking pera doon po sa akin pong tutulungan. Hinahati-hati ko po yung aking sinasahod. Wala man pong matira sa akin. Kaya sabi nga po ng aking mga kasamahan, bumalik po ako doon upang ako po ay makapag-ipon naman para sa akin. Pero ang sabi ko nga po, meron po akong pangako sa Panginoon na hindi na ako babalik doon kasi minsan bagamat ako po ay nandoon, sumasahod nga po ako, pero ako po ay nako-compromise po dahil sa araw po ng Sabat ay hindi po ako binigyan ng aking amo ng day off. Sabi ko po ay useless din po ang lahat kung ang isang utos ay aking nalalabag. Kaya nga po, pinagpasyan ko kahit po na nandirito ko, wala akong sariling bahay, ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon Diyos yung mga biyaya na yun dahil hindi lamang po sa material na bagay tayo pinagpapala kundi higit po sa lahat na ating pong nakakamtan, lalo na po sa salita ng ating Panginoon Diyos na aking pong natatanggap sa mga mensahe na aking pong naririnig, na aking pong natututunan, at gusto ko pong lahat po yun ay aking pong maisabuhay at makita po sa aking pamumuhay. Hindi man po ako perfecto dahil sabi nga po, tayo po ay nandirito pa sa lupa at nagkakaroon po tayo ng mga pagkakasala. Ngunit ating pong pagsumikapan na ito po ay ating po mapagtagumpayan sa tulong po ng banal na Espiritu na lagi po tayong mag-connect lagi sa Kanya dahil siya ang ating Panginoon Diyos lamang ang siyang magpapasakdal sa atin upang ating mapaglabanan ang mga kasalanan. Yung ating mga makasariling mga pag-iisip, ang ating mga sariling mga, sabi nga tayo mga tao ay meron tayo mga sariling minsan tayo ay nagmamataas, minsan marami tayong mga katanungan sa ating mga buhay kapag may mga dumarating pagsubok. Pero ang sabi nga, kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon Diyos, sa lahat ng kanyang mga ginawa, mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin, ay atin itong maiintindihan at atin itong pasasalamatan. Gaano man pong kahirap ang dumating sa ating buhay, ay pasasalamatan at pasasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos kasi hindi nga po natin kayang liripin ang kanyang pag-iisip. Hindi po natin kayang arukin ang kanyang pag-ibig. Kaya tayo po ay magpasalamat po tayo ng walang hanggan sa ating Panginoon Diyos sapagkat ganun na lang po ang kanyang pag-ibig po para po sa atin. Kaya ito lamang po, marami pong salamat at happy God first morning po. Salamat po ng marami, Sister Mary Jane. Bigay po natin ngayon ang pagkakataon kay Sir Mar. Sige, Sir Mar. Hi, Pastor. Happy first morning po sa ating lahat. Good first morning. Sa lahat po ng 137 na nandito po sa Zoom. Magandang umaga po. So, ang aking pong part ay magbigay po ng reflection o kung ano man po yung aking natutunan. Pastor, yung ba mga aking voice maliwanag? Parang Yeah, maganda. Okay, maayos naman. medyo maulan po dito at
nanginginig po yung boses ko pagka ganito. Hindi po ako sanay sa online. Anyways, ano po, gusto ko lang po sundan yung sinabi po ng ating pong kapatid na nauna. Ano po. So, ano po yung reflection natin doon sa i-share po sa atin ni Pastor. Napakaganda po. Muling paalaala na tayo po ay katiwala ng Panginoong Diyos. At bilang katiwala, tayo po ay kanyang pinagpala. At alam niyo mga kapatid, iniisip ko kanina yung habang pinapakinggan ko si Pastor. Ako po ay guro, nanggagawa po, teacher po ako sa church school. Parang sarap pakinggan yung sinasabi ni Pastor kanina, no? Kasi yung mga binabanggit niya, yung parang ang yaman-yaman natin, kapatid. Di ba? Sabi, kasi binabanggit niya rin yung ano yung mga dapat mong gawin sa kayamanan na anong tawag doon? In-entrust sa'yo ng Panginoon bago ka mawala. Yan, bago mo lisanin. Sabi ko, habang pinapakinggan ko siya, ano nga bang meron na akong kayamanan ngayon? Meron na ba akong, ano ba yung mga ari-arian ko? Meron ba akong lupa? Meron na ba akong bahay? Ganyan, sasakyan? Parang isip ko, parang wala naman ang ipamamana sa mga anak ko Parang, mula po kasi ako nang pumasok din sa ating pong gawain. Naging, hindi na ako masyadong, ano po yan, yung naghahangad ng kung ano pang magkaroon ako. Sa ngayon po, ang nakikita ko, kung ano man yung nagkakalob sa akin ng Panginoon, talagang pagpapala po yun. At hindi yung bang parang pangarap na gustong-gusto kong makamit na pinaghihirapan ko talaga siya. Kagaya ng mga, kung magkaroon ako ng sariling bahay at lupa, sasakyan, ganyan. Pero sa awa po ng Panginoon, meron akong bahay. Sabihin talagang pinagpapala po tayo ng Panginoon. Ano po? At so, nakita ko po rin ito mga kapatid, yung paghahanda, kung tayo man po ay merong mga kayamanan na iiwanan, ano po ba yung dapat nating gawin? Ayan. So, doon po sa unang part na binanggit ni Pastor, ayan, nakakatuwa po yun, ano? Yung sabi po doon, dapat lamang po na ibabalik natin sa Panginoon yung sa Kanya o ang lahat, dahil ang lahat na meron po tayo ay galing sa Panginoon. Pero, sabi po noon na ang ganda po noon sabi niya that when we are finished with our God has given us and have taken care of our family. Ayan. So, gusto ng Panginoon din mga kapatid, mga minamahal na mga kapatid, no, na ano bang tawag doon? Ano bang tawag kasi ron sa term na yan? Yung ating isi-secure din natin yung ating pamilya. Ano po? Yan. So, kumbaga, mahalaga rin sa ating Panginoong Diyos na bibigyan po natin ng atensyon yung pong ating pamilya. And, kumbaga, sabi niya, unahin natin siya, pero gusto niya rin na huwag natin pababayaan yung ating pamilya. Ano po ba yan? Yun yung nakita ko po dun And then, pag nagawa mo na yon, then ibigay mo na yung lahat sa Kanya. So, ano po yung point doon? Na nais ng Panginoon mga kapatid na yung pagpapala natin ay maging maayos. Yan, kumbaga settled. Kagaya nga po ng continuation to nung kahapon Yan, na yung kung ano man po meron tayong mga ari-arian na iiwanan. Yan, gusto ng Panginoon na yung ating pamilya ayusin natin muna. Yan, kung meron tayong ibabahagi sa kanila. Yan. At pagkatapos, siyempre po, yung sa gawain ng Panginoon. So, doon po sa mga binanggit ni Pastor, yung pong pinakahuli ay napakaganda. Sabi niya,
By doing so, you will have the satisfaction of seeing the result and of knowing that you are handling God's entrusted talents and property. Yan. So mga kapatid, so gusto ng Panginoon na yung ating pong pinagkaloob niya sa atin ay maging maayos po natin yung i-manage upang kasi po magamit ng maayos lalong higit po sa kanyang gawain. Yan. Ano man po yung ating pinagkaloob niya po sa atin ay ibabalik natin sa kanya at huwag po natin iisipin na ito po ay kawalan po sa atin. Ano po? Yan. So bago po ako magtapos, meron po akong quotation na gustong i-share sa inyo. Sabi dito, bilang tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ang sabi po doon, God is like an oxygen. Yan. You can see Him, but you can live without Him. Di ba ba? Kaya nga po sabi nila, yun daw pong, para daw po babigkasin yung salitang Yahweh. Mga kapatid, sabi nila yun daw yung yung pag-inhale mo, tapos yung we, yung pag-exhale mo. Ayan. So, ibig sabihin po lang talagang, mula sa simula hanggang sa huli ng ating buhay, ang Panginoon ang siyang nagpapala po sa atin. Siya po yung nagkaloob ng anong namatay. Sabi, if you lose everything but you still have God, you lose nothing. Because life without God is meaningless, like a pen without a point. And without God, you are empty. But with God, you have everything. Yan. So yun lang po mga kapatid. At happy God first morning po sa inyong lahat. Okay, salamat po ng marami, Sir Mar, sa iyong reflection. Ngayon po dadako po tayo sa ating prayer na dun sa Acts. Pero bago po yun ay magkakaroon po muna tayo ng silent prayer. Ang manguna po sa ating adoration and confession ay si Pastor Noel Bornales. Amen. Salamat sa magandang lesson. Ano yung katapusan ng ating lecture tungkol doon sa preparing for retirement. Yan, tatlong bahagi yun. So, tinuturo sa atin doon ay kaysa pagtalunan ng ating ang pamilya, yung ating iiwan, ay dapat na mahina. Mahina ba? So, kaysa daw ating pagtalunan yung ating kaysa pagtalunan, pag-awayan, magmamana. Ating hari-harian, ibigay natin sa church, O, ayan at wala, ito, liliit din yung tax nun. Pagka dinonate mo sa church, yan, liliit yung tax. So, ganun po, marami pa siya mabinigay na prinsipyo, pero ang pinakagusto ko doon ay ito ay makakaiwas sa malaking kaguluhan ng iyong mga pamilya pagkatapos na ikinawala na. Ang tanong ay paano naman kung wala naman tayong pamamana? Kagaya na sinabi ni Sir Mar, meron, kapatid ko, hindi pwedeng wala. Tayo ay pinagpala ng Panginoon na maraming bagay, Yung financial bonus lang yan. Material bonus lang. Number one na dapat natin may pamana sa buhay, mga anak, mga maiiwan. Yung karakter, ating pagiging tapat na katiwala. Ipamana natin sa kanila yan. At unahin ng Panginoon, Dapat unahin ng Panginoon. Yan dapat natin dahil hindi unahin yung pamilya, mga kapatid. Medyo nalito si Sir Mardo, unahin daw yung pamilya. Tapos isunod yung ilibigay na rin lahat para sa kanya. Baligtad. Baligtad, Itinuturo sa atin ang prinsipyo na tapatan. Unahin ang Diyos, God first, At pagkatapos yung matitira, doon mo na lang ibigay sa iyong pamilya at sa mga gusto mo pang pagbigyan. Unahin ang Diyos palagi sa atin. Yung family person, yan yung mga nakikita natin sa social media. Unahin mo yung pamilya mo. Huwag kung ano-ano pa. Mali, mga kapatid, unahin ang Diyos palagi. Dahil pag inuna mo yung pamilya mo, sino gagabay sa'yo? Hindi mo inuna yung Diyos, Itinilikuran mo yung Diyos, huli na yung Diyos. Hindi, unahin natin ang Diyos palagi. So yan, dito naman sa reflection kanina ni
sister lang po may pares. Hindi nabasa kanina, no? Reflect. Tama naman, ano? Bible reading ito na doon sa tungkol sa mga ito para sa reflection ko po na until now na nagdaramdam ang Panginoon na ilang taon na ligtas at iniingatan tayo ng Diyos pero di pa rin tayo nakakaunawa. Tuloy pa rin tayo na sumasamba sa Diyos. Sira sa tipan ay makakatulog ng kapan na until now sa mga anak ay ayaw magbago. Mga kapatid ko, ang pagbabago nagsisimula sa atin bago tayo makapagturo sa mga anak natin. Ipakita natin na tayo nagbago. Tama naman, ano? Sa Israelita, ganyan, no? Pag ganun ganon, up and down, up and down, up and down yung ating karakter, no? May dilubyo, lalapit sa Panginoon. Pag hindi, okay na naman, lalayo na naman. Pakita natin yung consistent, no? Pinapuna natin ang Diyos. Turuan natin. I-connect na natin yung sa lesson na yun. Dapat natin na ipakita sa ating mga anak na tayo ay tunay na pinago ng Diyos. Dahil yan ay isang napakagandang pamana. Pagpaplano ng retirement plan. Yan ang pinag-uusapan doon sa lesson na yun. Ayan, tayo po ay manalangin. 30 seconds silent prayer. At pagpapatuloy ko po. Let us pray, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli niyo kami ginising mula sa aming pagkakatulog. Salamat sa mga lesson na aming natutunan sa umaga na ito. Lalo na yung sa Councils on Stewardship, Giving Back, Preparation for our retirement. O dakilang Diyos, alam namin na lahat kami magre-retire. Lahat kami ay mamamahinga sa lupa na ito habang kami naghihintay sa inyong pagbabalik. Ang aming panalangin ay mai-prepare namin ang lahat na dapat namin igayak sa aming preparation para sa aming sarili. Makapag-ipon kami ng kayamanan dyan sa langit na bayan para sa aming mamahal sa buhay. Maipamana namin sa kanila ang lahat ng aming pwede ipamana na karunungan na nagmumula sa iyo. At higit sa lahat kung kami man ay mga material na kayamanan, ay amin itong isaayos ng mas maaga upang sa ganon makinabang ang inyong gawain at hindi na maging sanhi ng pag-aawayan ng iba pang mga miyembro ng pamilya. Dalangin din namin na ang aming karakter na build up sa pamagitan ng pag-connect sa iyo ay amin ding maipamana sa aming mamahal sa buhay. Lalong higit sa mga panahon ngayon na araw-araw kami ay mga busy sa aming mga gawain. Ang mga anak ay busy sa pag-aaral, ang iba ay sa pagtatrabaho. Kami po ay lumalapit sa iyo nang humihingi ng sapat na oras upang magampanan ang aming tungkulin bilang mga magulang at bilang mga example para sa kanila. Salamat po sa pagkagawaan. Salamat po sa pagmamahal. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, narito ang aming mga kapatiran. Meron po kami mga personal prayer request na nais namin ilapit sa iyo ng sabay-sabay. Ang aming panalangin, ang bawat isa na mayroong mga kahilingan para sa kagalingan, ganyan din sa aming mga mahal sa buhay, pinansyal na problema, espiritual na pangailangan ng aming kaluluwa. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Reby at ang kanyang buong pamilya at ang sambahayan ng San Leonardo SDA Church. Ganyan din ang sambahayan ni Kuya Edgar Estabilio, ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby Paa. Sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez. Sambahayan ni Sister Cynthia Galang Castro. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Rosel Hernandez.
at ni Brother Ramon sa kanyang patuloy na recovery ng kanyang paningin. Dalangin din namin ang patuloy na kagaling at kalakasan ni Nanay Nerissa Irelia Francisco. Patuloy niyo siya pagpalain ng malusog na pangatawan sa araw-araw at nawa sa kanyang mabilis na recovery makasama ulit namin siya sa aming live devotional. Dalangin din namin ang patuloy ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, Sister Dang de la Cruz, ang sambayan ni Sister Lancome Paris, gayon din ang sambayan ni Sister Janet Gatmaitan, Sister Linda Cruz, si Ate Sally Sanchez, si Ate Mitch San Jose, Sister Cynthia Galang Castro, ang sambayan din ni Sister Wilma Fernandez, kasama na rin ang pamilya at mga mahal sa buhay ni Sister Juliet Barcibal, Sister Des Flores, Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Gina Salazar, Kuya Melchor, Kuya Monchi, Kuya Narsing Canlas, ang sambayan ni Sister Emelinda Judilia, o dakilan Diyos ang kanyang mga anak sa malayo, ang kanyang asawa si Brother Eliseo, samahan siya sa araw-araw na kanyang pagtatrabaho. Ngayon din ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, Sister Melissa Gamboa, at si Sister Azinet Katap, o dakilan Diyos. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Nawa ang aming mga kahilingan ay patuloy na ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang aming kagustuhan. At ang pinakamabuti ang inyo ibigay sa amin, lalong higit ang mga biyaya ng pagbabago ng aming karakter, kung saan kami natututong maging katiwala, inyong katiwala tapat. At sa inyong pagbabalik, kami masayang sasalubong sa inyo, nakangiti ang aming mga pisngi at aming mga labi, at kami makakarinig ng mga salitang mabuti at tapat na katiwala. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po sa kami nasumpuang hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Bakit ka mahina yung mic ko? Ayusin ko na lang mamaya. Sige po, hanggang bukas po muli. Sa lahat na nag-response, salamat po. Sa lahat na sumama sa prayer, salamat po. Oras ay 5:44 ng umaga. Magpapatuloy tayo bukas. At happy midweek pala sa lahat. Ngayon ay midweek. Merkulis na pala. Ang bilis na panahon. Midweek po sa lahat. At God first morning po sa ating lahat. Sister Emelinda, hello po. Ayan. Closing. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided